The views and opinions expressed by the hosts and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Dahil mahalaga ang iyong boto, kaantabay mo ang RW 95.1 FM, CLTV 36 at Commission on Elections sa pagkilala sa mga nagnanais magsilbi sa ating bayan. Abangan at tutukan ang paglalahad. Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa RW 95.1 FM at sa bayang mapapanood live sa CLTV 36. Masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 1 FM. Ang paglalahad 2025. Oras ho sa buong Pilipinas, 2 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Kabalen, isang maaliwalas na hapon Central Luzon, Pilipinas at buong mundo. Kumusta ho kayong lahat? Araw ho natin ngayon, April 11, 2025. Araw ho ng Biyernes, mga kabalen. 31 days na lamang at halalan na. Kaya naman po, narito po ulit ang inyong programa, hatid sa inyo ng RW 95.1 FM at kaantabay ho ang Commission on Elections sa paghahatid ng mga impormasyon at alituntuning dapat sundin sa darating pong May 12, 2025. Ako pong inyong lingkod, Justin Dizon ho ng CLTV 36 at ito po ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Sabayang mapapanood ho ito ng live sa CLTV 36. Kabalen, nasusubaybayan din sa Facebook pages ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at syempre RW 95.1 FM. Hindi po ako nag-iisa ngayong hapon dahil sasamahan din tayo ng senior producer ng CLTV 36. Wala pong iba, Kuyang Paulo G. Santos. Good afternoon, Kuyang Paulo. Bakla-balen, reda pong kaya kami talatuki, Manal Be, at makatakiki kayo ng programa ngayon. Dakalmakin na bang kayo ni Kuya Justin. Malaking bagay ito, di ba, Kuyang? Mismo. Ilang episode na ba tayong naglalahad? Ito yung ating 20th na, Kuyang Paulo. Isipin mo, na ilang beses na tayong nagladlad dito. Kwento ho nito po mga kandidato. Pero sa pagkakataong ito, Kuya Justin, mahalagang nasusubaybayan natin, nasusundan din ho natin. Ito hong, pagbabantay naman ho ng Commission on Election. Dahil alam mo yung mga viral na balita ngayon, Kuya Justin, yung mga pusturan ng ilang mga irresponsableng kandidato. Ano Diba? yan? Mga Yung remarks mga- nila na sexist, di ba? Yan. Diba? Yung mga nakikinig ho sa amin dyan ho sa Nueva Ecija. Ay, marami kaming followers dyan. Shout out ho dyan ho sa inyong kandidato na hindi ho nagkakamali ng kanilang mga binabanggit. Yung kanilang disiplina, Kuya Justin. Hindi lang, alam mo ba, buwan ng mga broadcaster ngayon? Oo. Diba? Pagbati sa'yo, Kuyang Paulo. At doon ho sa mga humahawak din ng mikropono at nagpapaka-broadcaster, Kuya Justin, ayan, maging maingat din kayo dahil maraming nakabantay sa inyo gaya nitong Comelec. So samahan po ninyo kami mga kaibigan, isang oras ho ito hong ating pong balitaktakan at sa pagkakataon nga ho, maya-maya mga kaibigan, Commission on Election, ito hong amin pong makakasama, official. Man of the hour, Kuyang Paulo, si Attorney Elmo Duque, banggitin ko na yung pangalan para ho sa mga nais magbigay ng katanungan, Paulo G, at meron tayong text hotline na pwede ho nilang ipadala yung kanilang tanong, no? Kay Attorney Duque, 0919-264-4439 o di kaya naman pwede rin silang mag-comment sa ating mga social media pages. Ayun, at doon ho sa mga nakikinig sa amin po sa radyo, mga kaibigan, pagkakataon din ho na kayo ho ay makasubaybay dito ho sa kwento ho namin, lalong-lalo na ho ito pong takbo ng halalan dito sa Central Luzon. Vote-rich province, kumpleto tayo mula Bulacan, Pampanga, nasa 2 milyon na bang botante? Oo, sa 2.1 kung di ako nagkakamali. Dami, at marami po dito, mga kaibigan, ay mga baguhan pa lang naboboto. Yung mga Gen Z, mga ka-Gen Z ko, Kuya Justin. Yan. Yung mga ka-millennial mo, kumusta naman? Yung mga ka-Gen Z at saka yung mga ka-millennial natin. Ito, nag-aabang sila, Kuyang Paulo, Lalong-lalo na ito, yung mga balita kaugnay ng darating na halalan. So sa puntong ito, mga kabalen, ito aming ihahatid muna sa inyo yung mga balita sa oras na ito. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM.
Una ho sa balita, government employees pwede pa rin mag-react sa election-related post online. Ayon ho yan sa Civil Service Commission. Nilinaw ho ng Civil Service Commission o CSC na pinahihintulutan nila ang mga empleyado ng gobyerno na mag-like. Ayan pala, pwede, kuyang pa, o mag-share, mag-comment o di kaya naman mag-repost ng mga election-related post sa social media. Sa kanilang Facebook post, sinabi nila na maaari ring makibahagi sa mga nabanggit na aktibidad online basta't hindi sila tuwirang sumusuporta at naninira ng sinumang kandidato o partido. Ipinaalala naman ng komisyon na hanggat maaari ay iwasan o limitahan ng mga government employee ang kanilang pakikisangkot sa mga partisan political activity. Alinsunod ho ito sa Civil Service Commission Memorandum Circular number 3 Series of 2025 na nagpapaalala ho sa mga opisyal at empleyado na manatili hong neutral sa usapin ng politika. May nag-text Kuya Justin, paano kung napapadalas yung kanyang like at saka puso? Yan na nga. Di ba? At yung pong pag-share ng kanilang mga iniidolo, kahit hindi mo bigyan ng caption yan, alam na this, sabi ni Choy Choy. Shout out dito sa ating pong mga followers, mga kaibigan, lalong-lalo na yung mga netizen, Kuya Justin. Tignan natin kung gaano ho kabuti ito hong ating pong paghaharap mamaya dito sa ating pong official ng Commission on Election. Pero bago ho yan, mga kaibigan, ito pa ho yung mga balita ho namin na sinusubaybayan ng ating pong mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa Nueva Ecija. Anong nangyari, Kuya Justin? Nagsagawa ng simulation exercise ang Nueva Ecija Provincial Police Office sa area ho ng Barangay San Juan North, Cabiao. Nito lamang hong nakalipas na araw ho ng Huwebes, April 10. Bahagi ito ng kanilang paghanda para ho sa 2025 national and local elections sa May 12. Tampok sa simulation, mga kaibigan, na pinangunahan naman ho ng Cabiao Police at First Provincial Mobile Force Company o PMFC ang iba't ibang senaryo ng panganib tuwing eleksyon, lalo na sa mga choke point ba? Ganun ba ang pronunciation ng Queen Justin? Choke point. Na itinatalaga ho ng mga kapulisan sa pagsasadula. Ipinakita ho ang pagresponde ng mga otoridad matapos parahin ang isang four-wheeled vehicle. Lulan naman ho ang mga pasaherong may dalang illegal na armas. Layunin ng isinagawa hong simulation exercise na subukin ang operational response coordination. Itong operational response, napakahalagang pag-usapan yan kung gaano sila kabilis rumisponde. Hindi pa lang pelikula ko yan, Justin, na huli na ang bakbakan saka lang dumarating ang pwesto. Koordinasyon at kahandaan ng kanilang mga tauhan, hindi lamang ho sa mga posibleng insidente may kaugnayan ho sa halalan, kundi pati na rin sa mga banta sa seguridad sa komunidad. Sa iba namang hong balita, re-election is Senator Bongo, number 1 ho sa bagong senatorial survey ng Octa Research. Ikaw ba, Kuyang Paolo, naniniwala ka sa survey? Kumporme kung sino nag-komisyon. Yun na. So, ito ho. Narito yung detalye. Nanguna ho si re-electionist Senator Bongo sa pinakabagong senatorial preference survey ng Octa Research. Isinagawa ho ito mula ho noong March 18 hanggang March 24, 2025, mahigit isang buwan bagong halalan sa May 12. Ayon ho sa resulta ng tugon ng Masa Nationwide Survey, nakakuha sigo ng 64% na suporta mula sa mga respondent. Pumangalawa naman si ACT-CIS Representative Erwin Tulfo na may 61%. Kasunod ang kanyang broadcaster si Kuyang Ben Tulfo na may 48%. Nasa ikapat na pwesto naman ho si dating Senate President Tito Soto na may 46%, habang si Senador Bong Revilla ay nasa 45%. At kasama rin ho sa listahan ng mga itinuturing na favorable candidates sina Senator Lito Lapid, Pia Cayetano, Bato de la Rosa, Francis Tol Tolentino at Amy Marcos. Kabilang din ho sa mga favorable candidates ang mga dating senador na sina Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Ping Lacson, Manny Pacquiao, Makati Mayor Abby Binay, Las Piñas Representative Camille Villar, ang TV host na si Willie Revillame at dating DILG Secretary Benhur Abalos. Ayon ho sa survey, isinagawa ito ayon sa Octa Research, isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 male and female respondents mula ho sa iba't ibang panig ng Pilipinas, edad 18 years old pataas.
ginamitan ho ng positive negative 3% margin of error ang kabuuan ng datos, habang ang mga regional na datos naman ay may positive negative 6% na margin of error gaya ho ng Metro Manila, Balanced Luzon, Visayas at Mindanao. Kabalen, muli hong iginiit ng Okta Research na non-commission, ayun Paul G, non-commission, ibig sabihin walang nagbayad, ang kanilang survey at isinagawa lamang upang maghatid ng serbisyo publiko sa mga botante. Yan ang paglilinaw, di ba? Dito sa mga nakasubaybay sa atin sa usapin ho ng survey, mainit din ang usapin na yan, Kuya Justin. Lalong-lalo na sa lokal, di ba? Oo. Sino malakas? Sino malakas? Kuminsan pa nga. Depende kung sinong nagpa-survey. Oo. Minsan pa nga makikita ho natin yung mga pa-survey ho nila online. Yung mga netizen ho kaya na yan bumoto, nag-like o nagpuso, sigurado ho kayong botante doon ho sa isang distrito na kung saan ho nangyayari yung ligligan ka rin ng kandidato. Juan Justin, Wapin. Habak na. Kada pong Manalbe, kaya kami kakaluguran. Sige, ikaw na nagmamaneho niya. Pa ka, damo na kruguing, kaya kang silinyador. Baka ikaw ayun, mapabilang pa dito sa mga nasasangkot sa road crash, Kuya Justin. Marami-rami yan, Paolo G. Lalo na ngayong uwian season. Ayan, nakikita natin ayan, meron ho kaming bine-verifyhang impormasyon. Kahapon, Kuya Justin, nakita mo yung viral video. Yun ho, meron hong road crash dyan sa area ho ng Kapas, sa local road ho nila. Amin pong tututukan yan. Sa iba pa pong mga maiinit na balita ng may kaugnayan dito ho sa ating pong halalan, mga kaibigan, eto na, sinigurado ho ng Commission on Election o COMELEC ang publiko na hindi basta-basta mahahak, Kuya Justin, itong precinct finder ng ahensya na gagamitin ho sa paparating na 2025 midterm elections. Ayon ho kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, marami na ang nagtangkang pasukin ng website. Ano nangyari? Umabot na umano sa 35 million hacking attempts ang natanggap ho nila simula pa noong nakaraang eleksyon. Na nakipagtulungan, mga kaibigan, itong COMELEC sa Department of Information and Communications Technology o DICT, Department of Science and Technology o DOST at iba pa pong ahensya upang pagtibayin ng seguridad ng kanilang mga website. Ang nasabing precinct finder ay magiging accessible 2 linggo bago ho ang eleksyon at makikita ho rito yung eksaktong polling place at status ng mga registered voters. Kailangan lamang pong i-input ang full name, date of birth, at place of registration. Mahalaga yan, Kuyang. Ayan sa mga boboto ho, pwedeng gamitin yung precinct finder para hindi na rin mahirapan. At yan ho ang mga balita sa oras na ito. Abangan ho mamaya ang iba pang balita sa CLTV 36 News. Mga kabalen, sa atin hong pagbabalik, makakasama natin dito sa ating programang Ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Wala pong iba. Assistant Regional Director ng Commission on Election Region 3, Attorney Elmo Duque. Huwag ho kayong aalis. Oras ho sa Pilipinas, 4:14 ng hapon. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Magandang araw, Central Luzon. Alam niyo ba ang mga dapat dalhin sa voting precinct sa araw ng botohan? Una, hindi na kailangang magdala ng ballpen dahil mayroon nang ipoprovide ang COMELEC. Ikalawa, huwag magdadala ng kahit anong campaign material sa loob ng voting precinct. Ikatlo, maaaring magdala ng kodigo o listahan ng mga iboboto, ngunit siguraduhin ito ay nakasulat sa malinis na papel. Pang-apat, siguraduhin hindi ka nakapagdala ng sample ballot sa loob ng voting area. At panghuli, huwag kakalimutan ang inyong voter's ID o kahit anong valid ID. Ako po si DJ Tyra Mendoza Vitog. Samahan niyo ang pinagsalib na puwersa ng RW 95.1 FM at CLTV 36 sa Ang Paglalahad 2025 upang mas pag-usapan at unawain ang mga mahahalagang issue ng halalan. Dahil boto mo, kinabukasan mo. Ang Paglalahad 2025, Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Live sa RW 95.1 FM at CLTV 36. Sabayang mapapanood sa Signal Channel 115, sa FB pages ng RW 95.1 FM, CLTV 36, Sunstar Pampanga, at sa website at YouTube channel ng CLTV 36.
Philippine Standard Time, 16 minutes past the hour of 4. Nagbabalik po ang inyong programang Ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Dito ho sa RW 95.1 FM. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Justin Dizon. At syempre si Kuyang Paulo G. Santos ng CLTV 36. Ito mga kabalen, wag na nating patagalin, Kuyang Pau. Pakilala mo na yung ating bisita. Dito ho sa mga nakasubaybay sa amin po sa social media, ayan, na kating-kating na mula dun sa posting natin na siya ang guest natin. Dami na nagko-comment eh. Diba? Kaya nakahanda kaya siya? Gaano kaya kabangis sa mga tanong ha? Nasasagutin po ng ating pong bisita. Isang karangalan ho, mga kaibigan, na makapiling muli ang ating panauhin ngayong hapon, Comelec Region 3 Assistant Regional Director Attorney Elmo Duque. Siya po ay magbabahagi po ng update, mga kaibigan, tungkol ho dito ho sa eleksyon sa ating pong rehiyon at sa ating probinsya. Sasagutin din niya, Kuya Justin, ha? Yung mga katanungan patungkol sa mga umiiral na batas at alituntunin na dapat sundin sa ngalan po ng malinis at tapat na halalan. Tapat na halalan. Malinis. Ano masasabi mo dun sa mga dalawang yun? Nakikita ba natin sa ating rehiyon yun? Yan Lalo na sa kampanya? That is our very objective, to conduct a fair and honest election. Kaya nga meron tayong involvement ng various agencies. Hindi naman namin kayang gawin lahat ito. And we have tapped a lot of agencies to undertake a clean, honest, and orderly as well as peaceful election. So, attorney, with regards dun sa tanong ni Kuyang Paulo, kumusta ho yung takbo ngayon ng ating kampanya? And ilan na lamang, less than 1 month na lamang ho. Actually, more than 1 month and 2 days na lamang pala, magbobotohan na. Well, so far, dito sa Central Luzon, ang temperatura ng ating kampanyahan, wala pa naman nakakarating sa atin na mainit na balitaktakan ng mga kandidato at saka yung kanilang mga supporters. Pero may mga pinag-isipan pa. At saka lumunok ka pa. Hindi, may mga natatanggap na kami, may nasisimulan na kami natatanggap na mga reklamo ng mga vote buying. And we have been actually ordered to issue show cause or subpoena in order to prevent the further spread of this illegal activities. Ang pasensya ka na, maging makulit kami ni Kuya Justin. Ha? Sige, Para sabihin mo na hindi pa mainit, ano ba yung mga pamantayan mo? Mismo. Na sasabihin natin hindi mainit, tsaka mainit. Okay. Yung issue ng mainit saka hindi mainit, may mga bakbakan na yung mga mga kanilang mga supporters, no? May palitan na ng mga masasama at pananalita ng mga kandidato natin. Mainit. Alright, so tense na scenario. We go back to the case of Cabanatuan where Perez was killed. Candidate Perez was killed. Nag-meet sila along the way. Ayun, tensionado. Binaril yung isang kandidato. In fact, he died. Case ng Jaén. Tumatakbo na mayor at congressman, nagmakbakan ng kanilang mga supporters. Hindi ko na maalala kung ilan yung namatay doon sa senaryo na yun. Okay. Case ng San Antonio, case ng General Tinio 2022. May inambush na mga supporters ng isang kandidato. So, iyan yung mga senaryo na hindi natin nakikita as of now. Okay. Pero attorney, speaking of mainit, meron kayong mga kategorya di ba? Yung mga areas of concern. And dito sa Pampanga, dalawa yung tinututukang bayan. Ito yung San Fernando, syudad ng San Fernando at yung bayan ng Arayat. Gaano karami pa yung mga nasa areas of concern, and para sa kaalaman ng publiko, paano mo di-differentiate yung color coding na meron tayo? Well, sa ngayon, we are restricted from giving any further information with respect to the categorization ng ating mga lugar sa Central Luzon dahil wala pa naman kaming natanggap na affirmation ng NBank sa recommendation ng Regional Joint Security Control Center. So dahil wala pa doon, hindi ako official na pwede magbigay na ito yung kategorya na isang lugar ngayon. Pero by history, yan binanggit mo kanina na Vicia.
Ang Nueva Ecija, nagdagdag na tayo ng force pati sa San Rafael dahil doon sa recent spate ng pagbaril doon sa tatlong mga tao ng isang kandidato. So dinagdagan na ng mga tauhan ng kapulisan. If I understand it right, there are 12 checkpoints that are distributed all across San Rafael in Bulacan. Alam mo Kuya Justin, ito, nasusubaybayan ho natin kayo pong mga netizen, no? Dahil napaka-aktibo ngayon ng mga botante sa social media. At hindi buho ba raw makakonsidera, no? Kasi nakakabasa ako May mga ibang nag-viral na kandidato Kuya Justin sa NCR na yung kanilang remarks, yung mga sexist remarks, isang kabastusan na masasabi ko kasi nakakadong pakinggan para doon sa mga bukas makalaw tatawagin mong honorable. Pero ganun ang mga litanya Kuya Justin, nakakapanggigil sabi nung ilang mga nakatatanda. Doon nga ng ilang mga grupo ng kababaihan. Diba? Doon ho sa mga nakikita ho nating very bold naman ho si Chairman Garcia kapag kung sabihin ho niya at paalalahanan itong mga kandidato maging maingat sila sa kanilang mga pananalita. Dito naman ho sa sakop ho natin ngayon. Kumusta? Kasi ang pinaka-latest ko yan Justin ang na-monitor ko somewhere in ito hong probinsya na Nueva Ecija din. Diba? Meron nga atang pinadala ng show cause order dyan. Kayo na ho magbigay ho sa amin ng update. As of now, wala akong alam kasi hindi ako yung designated na hearing officer. Meron tayong kapartner, ang regional election attorney natin. Siya yung nag-i-issue ng mga show cause orders. Okay. Pero sa aking kalaman, as of today, there were just about 2 subpoenas or show cause orders that were issued. Not related to any anti-discrimination acts but related to vote buying. Okay, so vote buying yung mainit na usapin, Paolo G. Pero dito sa monitoring naman natin sa news operation, sa panigata nung isang gubernatorial candidate na nagbigay ng salita tungkol sa kalagayan sa kalusugan nung isa hong mayoral candidate. Meron hong ganun na remarks na pinag-uusapan ho yung estado sa kalusugan. Doon ho ba sabihin ho natin na lumalampas na ho sila o pwede na ho silang kasuhan ng pagka-DQ. Ano ho ba yung panahon ho kasi ng kampanya ho ngayon at itong mga nakikinig ho sa atin talagang dapat maging intindido kung hanggang saan lang ho yung kanilang mga patot sa dahan. Kasi normal lang daw yung ganyang senaryo. Bala mo ligligan la ketang karela nga mano at ponggelingan popang makanano dala apan walan dening karelang sasakupan rin botante. Ganito yan. Ang mga kandidato, parang players yan. May panuntunan na kanilang sinusunod. So, dapat may pagrespeto doon sa standing o katauhan ng kanilang mga kalaban sa politika. Kaya yung anti-sexist na mga statement, yung mga sexist statement na ganyan. Sa sunod, yung kalusugan ng isang tao. Beyond what is true nananagot ang isang kandidato. It is a criminal offense. At the same time, it is an administrative offense. When we say it is administrative, pwede siyang matanggal, ma-disqualify bilang kandidato. Attorney, dito sa kondukta ng kampanya, maliban dito sa mga ganitong klaseng paraan ng pananalita o paninirang puri, mudslinging kung tawagin, when it comes dun sa paraphernalia, yung poster area, common poster area, tamang size, ano ho ba yung observation, monitoring ng ating komisyon? Marami ho bang mga pasaway o talagang sumusunod naman sila? Ang napansin natin ngayon, karamihan ay nagumamit ng mga privately owned properties. Doon sila naglalagay. Ngayon, marami pa rin tayo napapansin na mga naglalagay sa mga areas na pinagbabawal. At medyo yung proseso kasi ng pag-prosecute yung mga violator, kailangan pa ng notice kasi yan, 3-day notice. Pag nagbigay ng notice within the period, tatanggalin nila. Kaya minsan nakakapagod din, no? But we will do our part and we are doing it every day. Meron tayong Upland Backlash that is done every day and they are reporting to the office of the chairman.
Meron na ho ba kayong nakasuhan dito sa rehiyon na kaugnay o ika nga mga na-call out na attention kaugnay nitong mga oversized, illegally placed posters and other paraphernalias? May mga binigyan tayo ng mga notices sa mga show cause orders ng mga offices natin. Pero hanggang doon lang sa notice kasi nag-comply naman yung mga tao na mga nabigyan ng notices to remove their campaign paraphernalia. At dito ho sa mga nakahanay ho namin na tanong dahil ito po ay sinusubaybayan ho natin Kuya Justin yung development nito pong mga kamakailan headlines. Dumako muna ho tayo dito ho sa bayan ho ng Porac, Pampanga. Huwag muna ho dito sa San Fernando. Mamaya yung si San Kuya Fernando. Justin ang magtatanong dyan. Okay. Attorney Duque, sa pagkakadismiss ni Mayor Jing Capil ng Ombudsman dahil sa gross neglect of duty kaugnay ng operasyon ng isang pogo sa Porac, paano ito makakaapekto sa kanyang karapatang tumakbo sa halalan 2025? Ano status? There are two matters dyan. Una is the criminal side of the case and the administrative side of the case. The administrative side of the case is mayroong decision ng Ombudsman that he is perpetually disqualified to hold public office. And let's look at the nature of the decision of the Ombudsman in administrative cases. In administrative cases, hindi immediately executory yan. Normally, ang mga cases, ang rule natin, pag hindi pa final and executory ang isang desisyon ng husgado or any administrative agency exercising quasi-judicial power, hindi pa yan pwedeng i-implement. Okay. But different dito sa Ombudsman. Once the Ombudsman decides on the administrative side na isang nanunungkulan, that is immediately executory. So, govern kami ng Administrative Code of the Philippines. Since we belong to one government, it is the duty of COMELEC, therefore, to implement the decision of the Ombudsman. And that decision on the administrative side is not subject to a restraining order by any court. It can only be the decision can only be appealed, or it can be reviewed by virtue of a certiorari or a petition for review, depende na kung anong mangyayari. Opo. But then, time may not be in favor of the person. Bakit? Kasi i-implement, tatanggalin yung kanyang pangalan doon sa listahan ng mga qualified na candidates kasi he is disqualified perpetually to hold public office. So sa madali sabi, Immediately, executory yun. So pati ang COMELEC, tatanggalin din siya. So madaling sabi, in layman's term, Hindi na siya qualified. Ganon ang magiging impact doon. Tatanggalin siya ng COMELEC. We will await for COMELEC's order for that. kahit pa sabihin na may pending appeal kami. Yes, kasi hindi nga subject to TRO. Ayan, mga okay okay, paglilinaw. magandang balita to, Paolo G. Scoop to. Okay, at syempre kami sisikapin naman natin, Kuyang Paolo, makuha din yung panig ni Legal matters yan, Kuya Justin. legal matters, kung ito yung tindig ni ARD, dyan din natin na... May mga cases na kasi decided by the Supreme Court that the the decision of the Ombudsman in administrative matters, that is the administrative sanction to an elective or even to an appointive official in the government is immediately executory. Pending appeal, hindi naman binabar yung pag-aapila. Pero habang nag-uusap tayo ngayon, wala pang order ang COMELEC. I don't know yet of any order. Hindi pa kami na-abisuhan. So tuloy pa rin. So tuloy pa rin. As of now. Kaya hanggat hindi gagawin yan ng COMELEC. So, but then the consequence is that per resolution ng COMELEC, immediately yan. I-implement din ng COMELEC yan. Out of respect to the Ombudsman. Okay. So, lumalalim at gumaganda ang ating usapan, pero magpapatalastas muna ho tayo. At mga kabalan, wag ho kayong aalis. Marami pa tayong pag-uusapan. Ito hong iba't ibang kaso, Kuyang Paolo. Sa San Fernando, nariyan na rin sa Mexico yung pagpabor ng SC doon sa pagdidismiss ng kaso ni dating Mayor Tumang at kung ano yung impact din nito sa mga darating sakaling siya muling mag-file for candidacy sa mga susunod pang halalan. Wag ho kayong aalis. Magbabalik po ang programang Ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 31 minutes past the hour of 4. Ang Paglalahad sa RW
95.1 FM. Mahalaga ang bawat boto sa halalan. Pero paano natitiyak na secure at protektado ang ating boto? Halina't ating alamin ang mga security features ng Automated Counting Machine o ACM. Umpisahan natin sa balota. Ballot security. Ang bawat balota ay dinisenyo na may natatanging QR code at security marks para ang balota na tatanggapin ng makina ay iyon lamang para sa presinto na iyon. Access control. Tanging ang itinalagang electoral board ang otorisado at maaaring magpatakbo ng ACM gamit ang kanilang user-specific passwords at smart card security keys. Voter Verified Paper Audit Trail o VVPAT. Ito ay ang pisikal na resibo kung saan pwedeng iberipika ng mga botante kung tama ang nai-record na boto ng makina. Digital signatures. Ang bawat makina ay may digital signatures para magsilbing patunay na totoo ang election results. Data encryption. Sinisiguro nito na ang lahat ng tinatransmit o pinapadalang data kasama ang election results ay encrypted para mapigilan ang unauthorized access o tampering. Secure transmission of results. Ang resulta ng halalan ay ipapadala ng sabay-sabay sa 7 data servers sa pamamagitan ng secure at redundant communication channels. System logs and audit trails. Ang ACM ay mayroong detalyadong talaan ng lahat ng aksyon na maaaring suriin upang makita ang mga naging aktibidad ng makina. Nagsagawa din ng local source code review kung saan sinuri ng mga local stakeholders, kabilang na ang mga accredited political parties, IT experts at mga civil society organizations ang source code ng automated election system upang matiyak na ang software ng sistema ay sumusunod sa mga legal, technical at security standards at walang mga kahinaan o malicious code. Bilang pagsunod sa batas, sumailalim din sa International Certification Entity o ICE review upang matiyak na ang software at hardware ng AES ay sumusunod sa international standards para sa accuracy, security at reliability. Sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino, sisiguraduhin ng COMELEC na ligtas, secure at protektado ang bawat boto. Maraming salamat po. Para sa karagdagang impormasyon, Oras ho sa buong Pilipinas, 4 na minuto makalipas ang alas 4:30 ng hapon. Nagbabalik po ang inyong programang Ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo dito sa RW 95.1 FM. Kasama pa rin po si Justin Dizon at Kuyang Paulo G. Santos ng CLTV 36. Kuyang Paulo, may tanong kang nakabinbin? Banat. Tumitindi umuusok po ang aming comment section, lalong-lalo na yung mga nagpapadala ng mensahe ho sa atin. Ayaw namin, Your Honor, na kami pampag ugatan ng misinformation. Kung minsan may mga basher na ganyan eh. Bias kayo! Kung ano-ano tinatanong nyo, dinadala nyo yung mga tanong dito sa makapagliligaw ng impormasyon sa ating mga nakikinig. Ito, pagkaklaro lang dahil tinalakay natin kanina yung kaso o yung update natin dito sa naging desisyon ng ombudsman sa incumbent mayor Jing Capil, maaari ba kaming magbigay ng hypothetical question? Scenario building muna tayo. Ang tanong ko kanina ni Kuya Justin, ina-anticipate na ba natin na sure na may decision? Ano ba yung inaantay natin? Resolution ba to ng COMELEC na ino-honor yung ombudsman decision? Yes, the COMELEC can only promulgate its order by virtue of a resolution. So magkakaroon niya ng resolution to implement the order of the ombudsman at ipapadaan yan sa law department. Mm-hmm. Okay, the wording of the law kasi is automatic. So idadaan yan sa law department. Unlike yung may pag-violate, paglabag na sa mga qualifications or mga batas na umiiral sa kandidatura ng isang dadaan pa yan sa proseso. So maproseso yan. Pero in this case, it is a different scenario. Ang tanong ng marami sa mga Porakenyo ngayon, makikita ba nila ang pangalan ni Mayor Capil sa balota sa May 12? Nakaprinta na yan. So hindi ko alam kung kailan darating ang decision ng resolution. Kung darating yung resolution, I cannot tell on that.
But definitely, it is something that is most awaited. And once na i-implement yon, all votes that will be cast will be considered stray. Okay. Dito ho sa kwentong yan, gusto din natin makuha ng panig. Itong legal na yung legal counsel din naman ni Mayor Jing Capel dahil hangga't Sigurado. po pwedeng umapila ang kanilang tindig diyan aapil at aapila sila. Nandun naman Kuyang Paolo doon sa naging pahayag ng alkalde, dating alkalde na sila ho'y hahanap ng legal remedy at doon sa mga supporter nila sa PORAC nagsabi naman na tuloy ang laban at sila mismo, yun ho yung sinasabi nila. So let's wait and see, Kuyang Paolo. Ito naman, punta muna ako sa bayan ng Mexico at may balita tayo ngayon sa CLTV, pinaboran ho ng Korte Suprema yung dismissal ng kaso kay dating Mayor Teddy Tumang. At with this development, ibabalik ho ba siya sa pwesto or yung mga rights din niya to be voted and to vote, mababalik din? Paano ho yung mangyayari nito? Precisely kasi natanggal siya sa pwesto by virtue of a case, di ba? Ngayon, in-affirm ng Supreme Court na inosente siya sa mga kaso. But we have not seen the resolution or the decision of the Supreme Court. But it goes as a consequence, natural consequence, na babalik siya sa dati niyang standing. Okay. Pero dahil hindi naman siya kandidato ngayon, paglilinaw lang, yung pong Doon sa kanyang dati niyang standing, of which he was the former mayor. He is the mayor, di ba? So pwede He pa is the siyang mayor. ibalik? Oo, kasi Pwede pa siyang- Kahit bago maghalalan? Oo, kasi Yun yung panawagan niya, Kuyang Paolo. he was elected until June 30. Ayun yung kanya, yun yung social contract Nung pinili siya ng tao na mayor ng Mexico hanggang June 30 pagta-turn over ng poder sa bagong makahalal na kandidato. Okay. At shoutout dito rin sa DILG. Alam mo, naitanong ko din yan, Kuya Justin kay Director Nuida kung meron na silang natatanggap. Kasi pagka yan ibinalik sa pwesto, ang DILG, hindi ako nagkakamali, meron ding partisipasyon dyan. Pero noong tinext natin siya kahapon, Kuya Justin, anong sabi? wala pa raw instruction sa amin from central office. We did not receive any documents related to the latest Supreme Court ruling. Ayon ho yan sa DILG naman ho sa regional office ng o dito ho sa Central Luzon. Ayan, maraming salamat Kuyang Paolo dyan sa update. O puntahan natin yung isa dun sa mga pinakaabangan. Ito hong nakaraang, kailan ba to? Itong week lang na to, bumutok ho yung balita na kayo natunghayan at naibalita ni Kuyang Jody nandun mismo sa RTC. Si Atty. Duque may dalang papel at doon sa balita lumalabas ho kinasuhan po ng vote buying itong kasalukuyang alkalde ng siyudad San Fernando, Pampanga, Mayor Vilma Balia Caluwag, ang kanyang mister na si Ginoong Melchor Caluwag, na dating tumatakbong kapitan at dating kapitan din ng Barangay Dolores at isang nagngangalang Julmar Mercado. So, attorney, ang tanong ng marami, bakit ngayon kung 2023? Okay, liwanagin ko lang yung punto na yun. Una, there is a difference between a complaint and information. Okay. Ang complaint, yan yung reklamo ng isang private individual o isang opisyal ng gobyerno na nag-i-implement ng batas, like a policeman, like us. Pwede kaming magawa ng reklamo laban sa isang individual. Yes. Yun ang nangyari was a complaint. So, iproproseso pa yun. Reklamo yun. So, titingnan natin kung may probable cause nga ba, may sufficient ba na evidence para mananagot ang mga nirereklamo. So, yun yung preliminary investigation stage. Okay. So, yung preliminary investigation stage namin, kagaya nung ginagawa ng mga piskal, bago magkaroon ng asunto o kaso sa korte, tinitingnan muna sa first level ng piskal kung totoo nga ba, pwede nga ba na magkaroon ng kaso, kriminal. Okay, sa amin, meron kaming departamento in charge for the determination of probable cause, and that is the law department. So, nung pinal yung kaso, napunta muna sa law department, pinaba sa amin. May flow of time na naman yun, waste of time na naman yun. And then, niresolve sa amin, hindi ako ang hearing officer. Pagkatapos, itinaas. Pagdating sa taas, may mga proseso na naman na ginawa sila. Yes.
Okay? So, yung partido nag-avail lahat ng remedy na available sa kanya. Ginawa niya yan. And so, may MR pa. And then, tinignan pa rin ng mga 6 na abogado ng COMELEC and bank who are the commissioners and the chairman. Kasi isa sa kanila hindi abogado. Nakita nila may probable cause nga. Okay. Ngayon, nung natapos na yung proseso na yon, inorderan ng NBank ang COMELEC, ang Law Department na maghanda ng information. Yung information na ngayon is what we call a charge. Kaso na yon. Okay. Ngayon, ibinaba sa aming opisina at kami ay nag-constitute ang ating regional director ng team na magfa-file kasi legal na bagay ito. Okay. So, ang ginawa namin para maunawa ng taong bayan, yung word na file is to submit to the court Okay. what was already prepared by the NBank and by the Law Department Okay. na kaso laban sa mga akusado. So kung hindi namin gagawin yon, it could have been anybody. Pwede naman yung janitor na magpa-file. It could be done by anybody else. Submit lang sa korte yan eh. But then since this is a legal matter, the team has to submit Attorney, doon sa or file it to the court. doon sa papel na banggit mo criminal case. So ang nakalagay dito, People of the Philippines versus. Right. So in behalf of yung sa People of the Philippines, kayo ang nagre-representa. Right. Okay. Prosecutor kami ngayon. Para kaming fiscal ngayon. Kami yung nag-aakusa. Okay. Hindi naman natin maiwasan, Kuya Justin at Your Honor, na dito sa usapin na to, pagka panahon ng kampanya, ang daming nakatingin doon sa tipong, teka, ba't yung timing? May mali siya ba doon sa timing? May I answer Okay, that? go ahead. Hindi ko kasi control ang proseso. Kaya nung natapos yung proseso, ibinaba sa amin. Oo. On our part, it is the right time. Bakit? Yun ang proseso, pagkatapos ng proseso, so ano pang gagawin? It has to be handed down to us for the filing to the court to send a strong message that the commission is indeed after those who are violating the law on vote buying. Opo. Pero ito, attorney, naitanong na rin ni Kuyang Jody dun sa isa nating istorya. Ano yung magiging impact nito sa kandidatura, kasalukuyang kandidatura ni re-electionist Mayor Vilma Caluwag, considering na gaya nga ho nang nabanggitin nyo, na-file na yung kaso, nandun na sa RTC, at ano ho yung possible scenarios niyan? She was then not a candidate. She was elected mayor. So it does not affect her candidacy. Okay. So yung kandidatura niya, legitimate, valid yan, tuloy-tuloy yan. Okay. Wala siyang paglabag sa mga panuntunan ng eleksyon. Alright? She was then a mayor at the time, no, na nangyari yung alleged incident na yun. Okay? So sa ngayon, tuloy-tuloy kasi it is not a disqualification case against her. Tuloy-tuloy yan. Okay? Kaso nga lang, if and when convicted, magiging final yung decision, the penalty will be adverse. Okay. Ano ho ba yung penalty sa vote buying para ho sa kaalaman ng ating mga tagapanood, attorney? Ang magiging adverse consequence niyan is an imprisonment of not less than 1 year to not more than 6 years, not subject to probation. So kahit first-time offender, they have to serve the sentence. Okay. Second is perpetual disqualification to hold public office. And then deprivation of the right of suffrage. Yun na magiging consequence. Okay. Alam mo, Kuya Justin, kapag pinag-uusapan natin yung vote buying, ayan, shout out sa mga hindi nagvo-vote buying. Taas ang kamay ng mga hindi nagvo-vote buying! Galaw. Taas ang kamay ng mga nagvo-vote buying! Nakikita mo ba mga kamay nila, Kuya Justin? Ito nga, tinitingnan ko yung nasa comment section na so far, wala pa namang nagtataas. Wala pa nagtataas ng kamay. Pero ito, real talk tayo. Dito sa usapin ng vote buying, wala bang vote buying? Kayong, namomonitor at paano mahuhuli yung nagbo-vote buying? Ganito yan. Una, there are two guilty parties. The receiver and the giver. The buyer and the seller. Lahat yan, may liability sa batas. Ang problema natin dito, sa mga tumanggap, na ang talagang hinahangad nila, yung makatanggap, walang ebidensya. Walang magte-testify.
Doon naman sa mga pinagsabihan na pupunta ka doon, tatanggap ka para mag-video ka, doon lang nagkakaroon ng case na talaga nagpuro-prosper until the time that the court will dispose of the case. Yun lang. So, talagang kung sa mga... Kaya walang nahuhuli masyado sa mga bagay na ito. Kasi yung mga nakatanggap, hindi yan magre-reklamo kasi they are equally guilty. Attorney, sa takbo ng election ngayon, and doon sa mga nakaraan, sino ho sa mga prominent figures o sabihin na nating incumbent officials o meron na ba na nasampahan ng ganitong klaseng kaso? O ito pa'y first dito sa Pampanga o di kaya naman sa ating rehiyon? Meron tayong case, that is the case of Soto, that's the case of Belmonte in Quezon City. Kasi meron doon sa meeting the Avance, it is a decided case by the Supreme Court. And nandun si Rebilla on the second stage ng phase ng activity. Ayun, so nagbibigay ng mga pera and et cetera. So nakasuhan. Okay, ng vote buying. Marami sila. Ngayon, the Supreme Court, the COMELEC, since it has the expertise to determine who violates the law. So its factual finding is less disturbed by the court. Ang nangyari dyan, the Supreme Court said, yung mga nagreklamo, yung reklamo kulang ng ebidensya to sustain a conviction of vote buying. So far, yun pa lang ang landmark case natin as against vote buying. Okay, bukod sa San Fernando, meron ba kayong namomonitor? Kasi meron din nagpadala sa amin ng police report dito, somewhere in 4th District ng Pampanga. Pwede ho bang pakitukoy nyo na ho sa amin? Kung... Sa Santo Tomas, meron Santo Tomas tayong natanggap kahapon. And so, a subpoena has been issued, a show cause order has been issued to respondents. Official ho, incumbent o nasa poder ho ng kumakandidato? Hindi ko masyadong pero may, kung hindi ako nagkakamali, it's a barangay official linked to a given candidate. Ginamit siya. Okay. At baka meron na naman magagaling sa ibang lugar. Kasi parating na sila. Ayan, Paolo G, ang dami nating scoop pero umiinit ang usapan. Pansamantala muna hong magbe-break ang ating programa. Manatili ho kayong nakatutok dito sa Ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 49 minutes past the hour of 4. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Handa ka na bang bumoto sa 2025 national and local elections at BARM parliamentary elections? Sa May 12, 2025, boboto tayo para sa senador at party list at para sa mga lokal na opisyal. Ang mga kababayang botante natin sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM ay boboto rin sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ang regular na oras ng botohan ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Para sa mga persons with disability, senior citizens, kasama ang kanilang assistors kung ang mga ito ay rehistradong botante din ng kaparehong polling place at gayon din ng mga buntis, maaari silang bumoto ng mas maaga. Sa pamamagitan ng early voting hours, pwede na silang bumoto simula alas 5 ng umaga. Para sa inyong gabay, ito ang 8 hakbang sa pagboto. Una, lumapit sa Electoral Board at sabihin ang inyong pangalan, precinct number at sequence number. Ikalawa, titingnan ng Electoral Board kung ang inyong pangalan ay nasa Election Day Computerized Voters List o EDCVL at titingnan din kung may marka ng indelible ink ang inyong kuko. Ikatlo, kung walang marka ng indelible ink, i-verify ng Electoral Board ang inyong pagkakakilanlan at papipirmahin ka sa EDCVL. Ika-4, ipapakita sa iyo ng EB chairperson na maayos at malinis ang balota. Ilalagay niya ito sa ballot secrecy folder at ibibigay sa iyo kasama ang marking pen. Para sa mga botante sa BARM, 2 balota ang ibibigay. Isang balota para sa national at local elections at isa para sa BARM parliamentary elections. Ika-5, pumunta sa voting area at bumoto sa pamamagitan ng pag-fully shade ng oval bago ang pangalan ng kandidato na nais mong iboto. Tandaan, huwag mag-overvote. Ika-6, matapos mag-shade ay ipasok ang balota sa Automated Counting Machine o ACM. Hintayin na lumabas ang resibo at tingnan sa screen ang ballot image ng iyong balota. Ika-7,
Suriin ang inyong resibo at ihulog sa nakatakdang lagayan. Ibalik ang folder at marking pen. At ang huli, magpalagay ng indelible ink sa kuko ng kanang hintuturo. Lumabas na ng polling place pagkatapos bumoto. O diba, madali lang. Kaya bumoto na sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga official social media accounts ng Oras ho sa buong Pilipinas, 4:52 ng hapon. Ito pa rin po ang inyong programang Ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo sa RW 95.1 FM. Ako pong inyong lingkod, Justin Dizon. Siyempre, kasama ho natin dito sa studio, Kuyang Paulo G. Santos ng CLTV 36 at ang ating panauhin ngayong hapon, COMELEC Assistant Regional Election Director, Attorney Elmo Duque. Kuyang Pao, may tanong ka. Oo, sa lahat nitong ating mga netizen na nagpapadala ng kanilang puso at saka like dito sa ating live streaming, nakakatanggap kasi sila ng real talk eh. Oo. At kung mapagmamasdan mo yung doon ho sa nakikinig lang at hindi ho nakikita yung pagmumuka nito pong ating pong panauhin ngayon, Talagang sa kada bitaw ho ng kanyang salita, ninanamnam ho naming mabuti mga kaibigan. Ayaw din naming magkamali dito sa pangunawa dito ho sa mga ilang issue sa ating pong halalan. At Kuya Justin, dumako na tayo dito sa paghahanda ng COMELEC dito ho sa nalalapit na araw ho ng halalan. Sa usapin nitong mga magtatrabaho pala natin sa halalan na to, gaano karami yung mga magsisilbi dito ho sa halalan na to sa usapin ho ng koordinasyon din natin sa DepEd, lalong-lalo na yung mga guro? All across the Central Luzon, we estimate about 33,000 to 35,000 to be deployed for purposes of the poll workers deployment. Doon ho sa numerong yun, lalong-lalo na ho, meron ho tayong mga coastal barangay. Dito lang sa Pampanga, Kuya Justin, dyan sa area ng 4th District. Isa hong malaking challenge yan. Paano ho ninyo hinaharap yung mga ganitong mga senaryo? Well, nakahanda na lahat yung mga pangangailangan sa mga malalayong lugar, mahihirap na terrain, watery terrain, nakahanda tayo lahat. So lahat ng mga kaukulan na bangka na gagamitin, nakahanda na rin. Everything has been prepared long before that. And then we have contingency watercraft, landcraft, and aircraft in order to answer for any contingent situations. Yung mga gagamiting makina, Kuyang Paolo, lalo na alam natin bago ACM, nasan ho yung mga makina? Ito ba'y na-i-deliver na sa kada presinto, di kaya naman mga munisipalidad dito ho sa ating rehiyon? Late next week, nandito na lahat sa ating territory ang mga automated counting machines natin, pati na po yung mga kakailanganin natin ng mga contingent counting machines natin, nandito na po yan. Ang mga official ballots natin, darating yan sa first week of May. So, we will be doing our final testing and sealing beginning May 2 to 7. At yan ho'y bukas sa publiko. Yes, it is open to the public. Yan ho, mga kabalen, iniimbitahan kayo at siyempre tayo ibabalita natin yan para makita rin na gaano yung paghahanda talaga at gaano ka-transparent itong mga gagamitin din at paraphernalias po for our election. Sa totoo lang, yung monitoring namin ho dito sa news operation, pati ho dun sa warehouse, logistics, mga kaibigan, pati ho yung kumpanyang kinumisyon ho ng COMELEC na magpapadala ho dito sa mga election paraphernalia. Talagang binubusisi ho namin yan. Kasama ho kami ng COMELEC. Pero dito sa pag-distribute ho ng mga election paraphernalia, magagamitin ho natin sa halalan. Ano ho yung big challenge ho natin so far? Well, the big challenge yung mga malalayong lugar at saka yung mga mga watery areas ng Pampanga. Pero sanay naman na tayo. Nagawa na natin. This will be our 6th election using the automated counting machines natin or automated election system natin. We have done it so well. Barring any typhoon or any earthquake, we will do it successfully. Nung nakalipas na pandemya, Kuya Justin, isyung malaki yung yung transmission eh. Di ba yung mga mahina signal dahil kulang yung mga natin dito, yung mga tore ng mga cell site,
So far ngayon, nag-testing na ba kayo sa mga pinakamalayo? Sa mga areas na mahina ang cell signal or mobile signal, gagamit tayo ng Starlink as a means of transmitting the result of the election, both at the precinct level and at the canvassing site levels natin. Apo. With this technology at yung bagong makina, gaano ho katagal yung inaasahan or gaano yung yung ilang oras bago magkaroon ng proclamation? Ito ba abutin ng gabi lamang o di kaya kinabukasan pa? Barring any trouble sa mga mga USB natin na kung saan nagpapagana ng ACMs natin. The election proclamations of winning candidates would be done within the night of May 12. Asahan natin yan. Okay. Your Honor, ito bago ko itanong to Kuya Justin, paano pala yung regulasyon nyo dito sa pag-hire ng mga anong tawag doon? Yung mga nagbabantay ng mga kandidato, poll watcher. Yes. Kasi ito, may mga diskarteng bulate Kuya Justin, makilabas ko karatang magmerienda. Diskarteng bulate, paramihan ng watcher. So pag in-employ mo yung mga yun, sure na yun, magboboto na. Meron ba kayong regulasyon kung ilan lang yung watcher nila? 2, not more than 2 to serve alternately. In excess of that is a badge of vote buying. Okay. So yung pagpurok leader, mga ganong termino, at tumatanggap as employed siya. Nare, candidate A, meron siyang purok leader. Ang gagawin niya lang, ginagabayan niya yung mga magboboto at tumatanggap siya ng sweldo sa trabahong ginampan niya. Ito ba yung vote buying? Well, legally speaking, a purok leader is not a poll watcher. Okay. Sa batas, purok leader, hindi naman poll watcher. Nire-rehistro ba sa inyo yan? Yung mga purok leader. Poll watcher. Poll watcher. Pero yung mga leader. Wala, hindi natin. Hindi Baka paramihan ng purok leader. So, Yun sa lang. poll watcher, alam naman nila yan. Dalawa lang, alternate yan ang sinasubmit nila. Minsan, isa nga lang ang sinasubmit. Pero, with respect to other manpower, hindi nila yan isasubmit. Kasi, matatamaan sila sa overspending. Susubaybayan pa namin yung mga ilang pong mga issue sa kondukta ng halalan, lalong-lalo na yung mga pumuposisyon sa labas ng presinto. Justin, itatanong natin yan sa susunod na episode ho natin. Pero ito pang huli, ano pong paalala ho ninyo sa mga kandidato habang papalapit ng araw ng halalan? Well, kagaya po ng mga kaganapan natin sa mga nakaraan dito sa Quezon City, saka sa may area ng Silang, we have to respect our fellow candidates, yung mga kasamang kandidato, and even the different sectors of the tinatawag natin ng lipunan. Lalo na po na wag naman po nating isturbuhin yung mga tao ng late in the night and very early in the morning kasi may karapatan din sila ng kapahingahan. Okay, nagsalita na po ang ating butihing chairman. It's a part of respecting our constituency. Ayun, maraming salamat Attorney Elmo Duque at dito ho sa mga followers ho natin na isinishare pa ito pong ating pong pagbabalita. Napakahalaga nitong nabuksan nating usapin Kuyang Justin at siya nawa dito ho sa mga tumatangkilik sa ating pong programa, malinaw dito ho sa mismong mga otoridad. Kayo po maniwala, hindi dun ho sa mga nagdudunong-dunungan. Dami na kasi mga influencer na yung Kuya Justin kung makapag-bash, wagas. Sus Mariosep. Sana po ay nakatulong po ito sa pagbibigay ho ng linaw at gabay sa inyong desisyon para ho sa nalalapit na halalan. Piliin po natin yung nararapat at kilalanin ng husto, mga kaibigan, ng mga kandidato at bumoto ng wasto sa darating ho na Mayo. Ito po ang inyong lingkod, Paolo G. Santos ng CLTV 36. At ako naman po si Justin Dizon ng CLTV 36. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsuporta. Abangan ho ang ating susunod na episode sa Lunes, April 14, 2025, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito pa rin po sa RW 95.1 FM. Sabayang mapapanood sa CLTV 36 at masusubaybayan din live sa Facebook pages ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at 95.1 FM. Ito po ang Paglalahad 2025.